Ngayon makikinig ka sa amin habang nilalamig. Kasi di mo alam kung bakit ka. Alam na lang magtataka kapag kami nagsama na matagal-tagal na rin. At di mo nakita na bumata. Bigla ka na patanong kung sino bang dalawang to. Ito'y si Raiko, ako si Dixotel. Pumuputok na para bang ito'y mga baril. Pero huwag ka mag-alala, parang sa street kumakanta. Kapag kami ang sumabay, lahat sila natulala. Kung paano ba? Para bang hindi mo matabol. Pag-stop sa lahat ng mga kasama ko. So hindi ko malaman kung paano ba nilalaro na lang. Shoutout sa lahat ng mga hip-hop sa Aklan. Wala na, saan pa dyan? Meron pa ba dyan? Yeah. Punta lang dito sa taas, oh. Bisaya. Yeah. Kahit ano ang pita, kung sino magayang sumabay. Ngayon mapapakinggan mo kung paano ba ako mag-freestyle. Lahat ng binabatay sa isip ko lamang nagmula. Malamang mapapaisip ka kung paano ko tinutula. Lahat ng binabato pare ay hindi sinaulo. Malamang mapapaisip lahat ng mga tao dito. Kahit ano pa man ang tunog na sa akin nagsasabay. Malamang kahit gano'ng katindi aking pinapatay. Kaya kung kaya mo, huwag kang mag-aalala kung ba't ganito. Dumating ng kapatid ko pare, umakyat ka na dito. Yung mic ay ipapasa na. At eto na, sige na. Yeah, ngayong sumala na dito kakalan ko'y DIC. Welcome sa muli pabalik na KRT. Kaya eto na ngayon, Tisarang Yenak. Mga kalaban sa prison, lahat ng Pilipinas. Ngayon nagsama na dalawang taga-ibahay sa prison. Kung ibang imanikas na ko pumapatay, hindi mo mapapatalo kahit na anong gawin. Kahit sirapan pa dito, tangina pa akyatin. Tawagan po yun. Yo! KRB! Walaskan 2024! Kalibo sa amin! Ano ba? Sa akong too! Rapper, magpakilala ka! Yo! Nakamay? Yeah. Tira kayo, bakit di nyo tindihan? At yung tira sana talagang maiintindihan. Hindi yung para basta lang mapakinggan at masabi na kayo ang malupit na rapper ng Shoutout sa lahat ng mga pumunta dito, salamat. Sa lahat ng True Brown Style, sa mga kaibigan nating Temple Street, sa lahat ng mga sumusuporta sa KRB, PBS Central Manila, sa lahat ng mga hood dito sa Aklan, shoutout sa inyo. At sa kagrupo ko na Ibahay Black Niños, at syempre sa pinakamamahal ko, Maki Drake, Doy, what's up? At syempre sa akong rapper sa wala, Holmes, magpakilala ka. Yeah. Peso sign from Antique, AC Holds, 6NG. So, shoutout pala sa anak ko, birthday niya ngayon. So, para sa ito. Yeah. So, round 1, para kay Peso sign. Yo! Paghahandaan doon niya yung laban namin. Talaga? Ano yan? Para may bago kaming aabangan? Nagka-ghostwriter ka bigla? O na-alarma ka kasi alam mong may tulog ka sa akin? Sige, ibuhos mong lahat. Wala namang masama amin. Total lang gusto lang naman masaksihan ng mga yan ay kung paano kita sa akin. Game! Simulan natin sa tanong na, bakit ka nagsulat? Teka, ba't ka nga ba nagsulat? Di ba sabi mo, di mo na kailangan maganyan para manalo sa laban? Anyari, ba't tila di mo na panindigan yung yabang? May higit isang dekada ka na nagrarap, di ba? So may higit isang dekada na rin yung katamaran mo. Pero ngayon, nagsulat na daw siya, palakpakan. Kawakas nahiya ka na rin sa balat mo. Mabilis ka kamo mag-isip, pero ba't yung karera mo di man lang umuusad? Oo, alam ko, pag sinabing battle rap, ito ay pabilisan ng utak. Pero kung puro ka lang freestyle, malabo yang makasugat, lalo na kung ang labanan ay pabigatan ng sulat. Masyado ka kasing nag-stick sa estilo mo, kaya ka napag-iiwanan. Anong pakiramdam nang di ka na makasabay sa dati mong kasabayan? Si EO at BX nakapag-flip top na, habang yung iba, sa malalaking entablado na nakaapak tol. Habang ikaw yung pagiging yelnats mo dito sa Aklan na nanatiling amateur. Kaya nagpapaka-bad boy na lang kasi wala na siyang mukhang ihaharap. Pero alam nyo ba kung ano yung masaklap? Na sa kabila ng tagumpay na kanilang nalalasap, ganun din yung insulto mong natatanggap. Ultimo si BX, ayaw ko ng labanan. Pero di dahil sa mas lamang ka, kundi dahil alam niya na di mo siya kayang bigyan ng labang maganda. Bigatan mo din kasi yung mga letra mo, hindi yung puro kadada. Ang dami mong oras para magyabang pero mag-improve, wala.
Kahit ako, nung nalaman nilang ikaw lang makakalaban ko, puta, ang daming dismayado. Wala eh. Pag tinalo ko ito, magdadahilan lang ng, di ako preparado. Kaya big deal sa kanya magsulat na talagang proud pa tong Leche. Tang ina mo, huwag mong gawing achievement yung obligasyon mo bilang MC. Bilang MC, kaya di nakapagtataka kung bakit naging suki ka ng talo. Paano, pro? Freestyle na wak o kahit magsulat puta, walang pagbabago. Kaya sa laban na to, magkaiba yung expectation sa atin ng mga tao. Ako yung inaasahan na bang ikaw yung hinahanapan na magpakita ng bago. Kasi hindi naman porket mas eksperyensado, lalamang na tong bano. Wala yan sa dami ng karanasan, yel nuts. Yan ang sa kung paano aralin yung laro. Galingan mo. Time. Puta, boring! Sobrang boring! Puta. Boring boy, boring. Putang ina mo, boring talaga. Matagal kang naghintay ng may pananabik hanggang dumating ang 21 ng Desyembre, panaginip mong masakit. Dahil mukha ko ang makikita hanggang sa iyong pagpikit. Paparanas ko sa iyo ang tunay na kahulugan ng salitang masakit. At pagkatapos nito, di mo napapangaraping maging rapper pa ulit. Dahil pwede kang pumantay, pero di ka pwedeng humigit. Dumidikit, bawat hampas ko, sakto magpapasko. Ulo mo pisong ilalagay ko sa sako at imbis si Santa, si Satanas ang ipapahatid ko niyan sa pamilya mo. Karimari-mari mararanasan mong ako kalaban mo. Ginising mo ang pagiging dorobo ko sa ligang ito. Kung di mo ako lubusang kilala at di mo maintindihan ang salitang ginamit ko, patunay lang yan na di ka pwede sa mundong to. Baka nakakalimutan mo na si Yelnat sa si Dong Sotel ay nag-iisang ako. Kung lalim lang ang pag-uusapan ng dulo ng lalim ay impyerno. At doon ako galing. Inasa ang utak, ang dilay tumalim. Kaya maririnig mo tinig ko hanggang sa paligid mo ay dumilim. Subukan mong makipagsundo sa may hawak na patalim. At pag nanalo ka, tsaka mo ako tanungin kung ano ang pinag-iba ng Makatang may napuntahan lang sa Makatang may narating. Mamaya, lahat to ay namnamin at ang mamaya, utang ina ka. Yeah, lahat to ay namnamin at sa paligid ni baling ang tingin dahil habang tumatakbo ang oras lalo tong dumidiin. Mapalad kang malaman ng katotohanan pag sinampal kita men. Na mananalo ka lang sa akin kung sa battle natin, hindi ako dumating. Assuming rapper na piling gangster na wala namang maayos na nagawang kanta. May hood pa sa pangalan ng grupo, pero may isang street sa barangay nyo na hindi ka makapunta. Puta na, tigil nyo yung kalokohan nyo at sana pagkatapos nito matauhan ka. Na putang ina mo kahit anong gawin mo, kahit mag-freestyle ako, wala kang magagawa. Lahat to, akala mo siguro yung pag-freestyle ko, kalamangan ng iba. Kaso nga lang mahina ka. Mag-isip ka ng mabuti. Intro pa lang, pag ganyan-ganyan, parang bata akong pinapagalitan niya. Putang ina, ito na ba yung pinakamalakas nyo? Walang mahinang pambayo. Dumayo ka pa talaga sa aklan, tapos ganyan yung banat mo. Sabi ni expectation, siya daw yung expectation dito, malakas daw talaga kasi siya daw yung may bago at akin ay luma. Tangina, ganito lang yung banat mo. Tapos tatapat mo sa akin, nakakahiya. Putang ina. Eto na ba talaga yung panapat nyo sa akin, Antike? Anong nangyari? Pakinggan nyo at masakit at mahirap tanggapin. Mahirap tanggapin na pag-usapang rap at freestyle, ako lang ang nag-iisang king. Tangina mo ka. Basta? Yo, nag-freestyle na naman ang putang ina. Sulat na pala yun. Sige. Okay. Round 2 game. Konting throwback muna tayo. Bayaran 1. Di nagsipunta mga kalaban nyo ni Kato nun, di ba? So napagkasunduan na kayo yung maglaban pero yung spit yung linya para pa rin sa kalaban nila. Si Kato tumupad sa usapan pero ikaw, tinira mo pa rin, talagang halata ang yung hatred. Binanatan niya si Kato, puta, mangiyak-ngiyak si best friend. Anong pakiramdam? Tingin mo, napakaangas, tarantado, pinapakita mo lang na di ka marunong lumaban ng patas. Di mapagkakatiwalaan talagang yung gulang sukdulan. Tangina mo, kung di mo kayang irespeto yung kalaban, irespeto mo naman yung kasunduan. Kaya ang daming may ayaw sa'yo eh. Kasi tropa ka na tos. Di ka marunong tumupad sa usapan? Kupal ka ba, boss? Tsaka sa laban yun ni Dizar, alam mo ba kung gaano kakabano nun? Lahat ng nagawa niya para kay Diz, inuungkat, tila di siya makamove on. Kunting bagay, panghabang buhay na sumbat, galawan mo pang moron, kasi masyado nang marunong, ang dami mong paugong, ultimong maiiksing pabor na kukonsider niya na tulong. Ang tanong,
tulong ba talaga yon? Eh bakit mo inuungkat? Kung bukal talaga sa loob mo ang pagtulong, di mo na yun isusumbat. Kasi isipin mo, kung ginaya ka niya hanggang ngayon, si Desar magiging bano pa rin doon. At kung nagstay siya sa sirkulo mo, hindi siya mag-i-improve. Kung ginaya ka niya hanggang ngayon, nasa freestyle lang nakapokus, di siya madidiscover ng ibang liga at makakapag-motos. At kung ginaya ka niya hanggang ngayon, sa pagiging utak na makitid, di niya rin sana mararanasan minsang maging undefeated. Kung matalino ka talaga, dapat alam mo na yung mensaheng gusto kong iparating na kung si Stan na hindi umalis sa'yo, hindi sana wala siyang narating. Teka. Stan, narating? Napaisip ka, tol. Yan kasi, freestyle pa more. Pero maiba. Alam niyo ba kung anong karayom ng nilisa ng kasama? Iniwan ng asawa. Iniwan ka ng asawa mo? Buti nga sa'yo. Oo, iniwan to ng asawa niya. Pero parang baliwala lang sa kanya. Grabe ang tindi niyan. Yung pagiging gangsta niya, tama, tila di ko maintindihan. OG ka, di ba? Yes, ano yung silbi niyan? Kung yung pagiging matibay na haligi, di mo na panindigan. Dating pag-gangsta-gangsta, ngayon labsong na yung trip. Pucha, nice brad! Gangsta shit na nagla-labsong? Sino ka si price tag? Let me be the one to break you. Utang ina mo ka. Utang ina mo ka. Kaya anong... Yo, check. Let me be the one to break it up. Utang ina mo ka. Kaya anong... Kaya anong hasla na geto? Tarantado, baka gangsta na imo. Pero syempre, magre-rebat yan. Kasi nga, freestyler king daw ang putang ina. Freestyle king. Pinagsasabi mong leche ka. King ina mo, pwede pa. Pero sige, i-rebat mo yun lahat. Patunayan mo na masakit. Pero kahit anong gawin mong pagre-rebat, yung asawa mo di na babalik. Oh, yo. Sakit no? Putang ina, boring. Boring mo, gago. Iniwan ng asawa. Kismoso. Kismoso. Gangster, kismoso. Yaw, wag mo akong paandaran, nakala mo kaya mo ko. Wag mo akong paandaran, nakala mo kaya mo ko. Inulit ko ha, para latang sinulat ko. Yeah. Wag mo akong paandaran, nakala mo kaya mo ko. Di mo kaya talino ko kahit mag-aral ka ng 3 kurso. Masyado kang pabibok, walang diin bawat buga. Masyado kang pabibok, ha? Putang ina ka. Masyado kang maraming sinasabi. Wala namang diin, bakit ganun? Antique represent. Big fish pala to. Totoo? Isa ka pala sa mga kumain ng patay na tao sa simenteryong Binagyo. Aminin mo. Kunwari nasa Jessica Soco tayo. Paano nyo kinain yung tao? Sinigang o pinaksiw? Iyo, kadiri, tanga tao ya. Garagum mo, katanang kulaan na Antique, eto na ba yung pambanat nyo sa akin? Eto na ba yung pambato nyo? Puta na, boring eh. Sana 2 na lang kayo ni K2 para malakas to. Lahat ng banat, pag ganyan-ganyan lang. Pag ganto-ganto. Putang ina mo. Freestyle king talaga to. Nawawala ako sa lyrics ko. Ayoko talaga ng ganto. Okay, sige. Hindi ako nag-choke. Masyadong delay lang talaga. Masyado tong nag-iisip ng mga chismis na pambuga. Marami kang sinasabi. Hindi naman alam ba nila? O pinapaalam mo lang talaga para masabing masaktan mo ko. Pasensya ka na. Hindi ko kasi pinost sa Facebook kung paano niya ako niloko. Tanginang to. Yung issue binabanat. Bakit ganyan? Amid gangsta, emo, nag-love song. Bakit? Kaya mo ba yan? Kaya mo ba yan? May nagawa ka na ba? Yung music video nyo, yung mga babae nyo, mukhang talangka. Kahit anong gawin mo dito, pare, masyado kang patawa. Kahit sabihin natin saan ka man pumunta, gigil na lumaban sa akin. Pag nanalo to sa akin, tsamba ka. Pag natalo ko sa'yo, ano naman? Wala akong ipagmamalaki. Siguro pag uli, nag-chunk to kaunti lang. Para masabing, tol, ano, kamusta? Talo ka ba? Oo, pre, nag-choke Dahilan nyo yan. Huwag nyo na akong paandaran. Estilo ng mga Ilonggo at Antikeño, luma na yan. Pa-choke-choke sa battle pag lugi na. Yung tipong kanina sa battle nila Mil ay, di ba? Ganun ka. Huwag kang magpahalata. Ngayon, papakinggan natin kung sino ba talaga at kung sinong matindi. Kahit sabihin natin nakapagsulat ka, panis ka sa freestyle ko, pre. Kahit hindi na ganito, hindi yun katamaran. Talento yun. Pasensya ka na. Ang hirap pakinggan. Pero yung freestyle ko, binabayaran. Pero yung rating nyo, thank you lang. Yo! Yay! Game!
Kita nyo naman, nag-freestyle na naman. Judges, baka mananalo pa yan. Tapos di daw ako binayaran. Talagang inangle pa ng tanga. Oo, di ako binayaran kasi yung ulo mo walang halaga. Yo, round 3. At ngayong round 3 na, pag-usapan naman natin yung pagiging freestyle champion nito. Champion ka? Di bakit di ka man lang nagmarka o sumagi man lang sa isip ng mga tao? Kaya sa tuwing may laban siya, yun ang palaging bukang bibig niya sa mga bago. Di ka kasi tinuring na kampiyon, kaya lagi mo yang sinasabi. Kasi di mo na yan dapat pinagsisigawan kung talagang kinikilala ka ng marami. Tsaka ba't ba sigaw ka ng sigaw? Eh, pwede ka namang mag-rap ng dahan-dahan. Wala namang kwenta yung sinasabi, so ano yan? Panindak lang sa kalaban? Yel nuts ang puta. Yel nuts. Alam ko na, ngayon ko lang nalaman na kaya pala sigaw siya ng sigaw kasi may yel siya sa pangalan. Okay. Pero magaling niya mag-freestyle. O di ako tutol dyan, mamen. Katunayan, sa sobrang galing niya mag-freestyle, pati pag-judging freestyle na lang din. Kasi di ba nag-judge siya sa laban namin ni Task Crime? Panoorin nyo, grabe ang lupit. Sabi nyo, binoto ko yung taga-clan kasi lumamang siya sa kulit. Lumamang siya sa kulit? Di ko kasi napakinggan yun ng personal kaya sa paglabas ng video talagang nagulat ako. Pa-burst pa ako nun, puta kulit lang pa rin basihan ng pagboto ng gago na to. Palibhasa hindi nagsusulat kaya anong alam nito sa mga barang teknikal at doble yung meaning. Pero okay lang daw kasi freestyler naman siya. Basta lang makapag-rap kahit walang ibig sabihin. O baka di mo lang talaga kayang makabuo ng malalalim na bara ba't di mo pa aminin na pinagtatakpan na lang na pagka-freestyler mo yung pagiging banu mo sa written. Pero kahit ganyan ka, sa kabila ng pagiging pabaya mo, meron ka pa rin mga tropa na nagbibigay sa iyo ng espesyal na pagtrato. Tulad sa laban nyo ni RG, di mo maitatanggi na matindi na tamo mong damage Brad. Pero buti na lang nandyan si BX na nag-iisang bumoto sa iyo para di naman halata na body bag. Sa laban nyo ni Rapbert, tangina, tagilid pa tong loko, pero para masecure yung pagkatalo, yung laban ginawang promo. Kino konsinte. Tingin mo dyan pagsagit na nga ginagawa kanilang bubo kasi kung pinipigilan nilang alamin yung mga pagkakamali mo, ibig sabihin lang nun, ayaw ka nilang matuto. At last, siguro na pagtatanto mo na ngayon na mali ka ng kinakalaban. Ang masaklap lang dito mismo sa aklan kita tinatapak-tapakan. Pero hindi naman nawawala yung talas ko kahit ilang beses. Hindi naman nawawala yung talas ko kahit ilang taon mang malipasan, mabakante man sa laban, natandaan ninyo na yung antik, di kinakalawang. Bilat inahanat ang yawa na boring katood. Napaka-boring mo. Mga ilang taong battle ko na. Ngayon mo palang nire-rebat. Loading to. Tangina. Round 3. The bonus round. De, joke lang. Walang bonus, tangina mo. Pag late kaltas, pag overtime, thank you. Masyado kang barubal. Sumusunod sa sunsol, kaya lumalaki ang ulo. Wala ka pang natatamo sa paggarap. Di mo pa naranasang mabayaran para magsulat. Pero ang yabang mo na. Masyado nyo kasing dinidiin. Yung sinabi ni Francis M. Na sa lawak ng hip-hop, ang lahat ay kasya. Pero hindi lahat may pagmamahal sa kultura. Kumbaga, ako'y ginto, ikaw basura. Ako may halaga, ikaw walang kwenta. Pogi ako, pangit ka. Pwedeng sabihin parehas tayong hip-hop, pero marami tayong pinag-iba. Pero sa usapang hip-hop, hindi tayo magkapatid. Kumbaga ako multi-talented. Ikaw, nagyayabang ka lang. Kasi yan lang ang meron ka. Kahit sabihin natin wala ako sa Blip-Top, wala ako sa Motus, wala ako sa PSP. Hindi yung basihan shit ng tunay na respetado na hip-hop sa street. Hindi mo yun alam kasi tambay ka ng tubaan. Ayos yan. Ayos yan. Pero meron kang pagkakataon na maunang matapos bago ang taon. Pero magpapasko muna. Kaya bibigyan kita ng aginaldo. Maikling payo. Palakpakan nyo pag sinabi ko to. Magtiwala ka sa sarili mo. Palakpakan nyo. Maniwala ka na kaya mo. At sabihin mo sa sarili mo na last battle mo na to. Pinalakpakan pa rin nila. Deserve mo na daw kasi talagang magpahinga. Maawa ka naman. Sarili mo'y ginagawa mong katatawanan. Gusto mo lang palang palakpakan. Tapos lahat ng battle mo, recycle lang. Sa ngayon lang yan. Puro recycle lang ang binanat mo sa akin. Ano ba yan?
Kung ganito lang pala makakalabang ko, sa freestyle ko nga, kawawa ka paano nagsulat ako niyan? Eto ba talaga? Eto yung makakalabang ko, puno ng kabanuan, pero kulang sa kakayahan. Kung ganito lang pala ang matutunghayan, sana yung panahong inilaan, pinunta ko na lang sa Tagayan. Ano ba yan? Kahit mag-freestyle ako all 3 rounds, di mo ko masasabayan. TY, Atapir, na TF, okay na yan. Kung ganito lang pala masyadong relax, akala niya simple lang kalaban niya. Huwag kang mag-alala, kahit kargado ka pa ng dala, di mo ko madadala at malamang mag-iisip ka kung paano ko to tinitira talaga. Lahat naman ng binato niya, yung laban ko noon, yung battle ko noon, putang ina, ilang taon na yun, ngayon mo palang nirebat, sila nga hindi nakaganti sa akin hanggang ngayon. Putang, kahit nasabihin nating matindi ka, masyadong relax ang putang ina. Akala na siguro masaya. Habang nagbabattle tayo dito, pag rounds mo, nag-uusap-usap sila. Walang nakikinig, walang nakakabilib kahit sabihin natin na ganito. Itatapat mo sa akin ng estilong ganyan, napakahina mo, bano, at kahit sabihin natin na puno, walang mapupuntahan na laging pakinggan. Sabihin natin malupit ka, pero di mo ko matatapakan sa lugar ko. Ito yung aklan at wala sa Antiki Boy. Akala mo siguro kaya mo kung mataboy. Okay, sige. Sabihin natin magaling ka at meron kang naisulat talaga. Pero kahit anong gawin mo, hindi ka sa akin makakaisa. Tsamba na lang sigurong uuwi ka ngayong masaya. Tangin na. Tol. Salamat. Tangin na. GRB 2024, Peso Sign versus Yenna. So mag-ingay para sa laban na yun! Napakalupit na co-main event para ngayong gabi. Ang boto ng mga Herado, 2-1. Ang panalo, Yelnats. Thank you, brother. Kaminado ako na wala talaga yung mga lyrics ko. Shoutout sa inyong lahat. Salamat sa suporta sa KRB. May mga next na event pa tayo. Sa lahat ng Temple Street na kaibigan, salamat sa pagsuporta. Sa lahat ng mga True Bronx na nandito ngayon, salamat sa inyo. Salamat KRB. Hello po si Yelnats 1 and 3. Round 2, medyo tayo. Bigyan ko yung Peso Sign. Maganda sulat ni Peso Sign kaso kulang sa delivery. Parehas naman nila mahina yung boses pero mas may flow, mas may into battle rap talaga kay Yelnats compare kay Peso Sign na parang nagsasalita lang. Kahit anong ganda sulat mo pag di mo na-deliver na maayos, parang wala rin. So, 2-1 Yelnats. Yo, what's up, Pain Malong? Binoto ko si Peso Sign, 2-1 yung binigay ko. Yung round 1, binigay ko kay Yelnats kasi kitang-kita lamang talaga sa delivery si Yelnats. Pero pagdating ng round 2 niya, tapos round 3, parang nag-stick na lang siya sa pag-rebat niya kung bakit siya nag-freestyle. Tapos si Peso Sign, maganda yung angle niya sa round 2 at round 3. Tapos sa latang sinulat niya, maganda rin pag-usapang punto per punto, pero lamang sa delivery si Yelnats. Pero para sa akin, mas mahalaga pa rin yung written. Yung so binoto ko sa battle si Yelnats. Kung titingnan, mahina talaga si Peso Sign sa delivery. In terms naman sa round, kung sa baga titingnan natin, yung delivery talaga ni Peso Sign is sobrang walang parang kung sa baga malumanay. So yung binoto ko si Yelnats. Kasi si Yelnats kahit nag-freestyle, pero yung delivery niya maganda pa rin eh. Pero si Peso Sign may punto rin, pero syempre real talk na yun para sa kanila. Pero yung binoto ko talaga si Yelnats.